Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. So kaninang madaling araw ay lumabas rin agad ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Ferdy. So may international name ito na Bebingka. So isa pa rin itong tropical storm at yung latest location natin kaninang alas 4 ng umaga ay sa layong 1,210 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So kahit na nasa labas na ito ng ating PAR, makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat na hinahatak ng nasabing bagyo. At ito nga ang ating magiging lagay ng panahon ngayong araw sa ating bansa. So dito sa area ng Luzon, dahil sa epekto ng habagat, malaking bahagi pa rin ng southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin itong areas ng Zambales at Bataan, makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan ng pagkulog at pagkidlat. Pinakamaapektuhan ng monsoon rains o yung mga direktang pag-ulan na dala ng habagat, itong areas ng Mimaropa at occasional rains naman dito sa area ng Kabikulan. Mas maaliwalas sa panahon naman na ating inaasahan sa rest of Central Luzon, pati na rin sa buong hilagang Luzon. Ngayon pa naman posible pa rin yung tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot nga ng trough o extension ng tropical storm sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa area ng Tuguegarao at 23 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast ngayong araw sa Metro Manila, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. At 29 degrees naman dito sa areas ng Legazpi at Tagaytay. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, malaking bahagi rin ng Visayas, actually buong Visayas, pati na rin sa area ng Palawan, at most of Mindanao makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na sinasamahan ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa ating inaasahan sa bahagi ng Davao Region. So monsoon rains rin ang ating inaasahan dito sa area ng Palawan at dito sa western section ng Visayas. At samantala, cloudy skies at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms sa ating inaasahan sa central at eastern Visayas pati na rin sa most of Mindanao. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 30 degrees naman dito sa area ng Puerto Princesa, 29 degrees Celsius sa Iloilo at 31 degrees Celsius sa areas ng Cebu at Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Davao at 31 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay Tropical Storm Ferdy. So internationally name niya Bebingka at nasa labas na nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumabas ito kaninang madaling araw. So magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ng nasabing bagyo patungo sa Okinawa, Japan, and magiging generally west-northwestward yung galaw nito habang nandito ito sa area ng East China Sea. So within this forecast period, posibleng lumakas muli into a severe tropical storm category itong si Bebingka habang nasa labas ito ng ating PAR at possibly into a typhoon category habang sa East China Sea. So mananatiling malayo pa rin itong si Ferdy sa ating kalupaan at wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayun pa man, dahil sa epekto ng habagat na hinahatak pa rin ng nasabing bagyo sa labas ng ating PAR, makakaranas pa rin tayo ng mga pabugso-bugsong hangin sa ilang bahagi ng ating bansa. So starting today hanggang tomorrow, asahan natin itong mga pabugso-bugsong hangin sa mga areas ng Batangas, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, sa Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm at Davao Region. Mababawasan yung mga pagbugso ng hangin sa areas ng Batangas at Barm pagsapit ng Lunes. In terms naman of rainfall o yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat, significant amounts of rainfall pa rin na ating inaasahan in the next 3 days na dala ng southwest monsoon na hinahatak nga ng naturang bagyo.
So 100 to 200 millimeters of rainfall, ito yung heavy to intense rainfall ating inaasahan dito sa areas ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Occidental. Katamtaman ng kasamang lalakas sa pag-ulan naman ating mararanasan sa Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, southern portion ng Quezon, dito sa Kabikulan, nalalabing bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat, especially dito sa areas ng Mindanao at sa central and eastern sections ng Visayas, starting tomorrow morning to Monday morning. Gayunpaman, posible pa rin yung mga heavy to intense rainfall magpapatuloy dito sa areas ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique. Samantala, moderate to heavy rains naman ating inasahan sa southern portion ng Quezon, buong Kabikulan, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Negros Island Region at sa nalalabing bahagi ng Western Visayas. Mababawasan pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat pagsapit ng Monday morning to Tuesday morning, especially dito sa areas ng Quezon at dito nga sa area ng Negros Oriental. Gayunpaman, pagpapatuloy yung heavy to intense rains dito sa area ng Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan. Moderate to heavy rains magpapatuloy dito sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at Western Visayas. Kaya sa mga nabanggit na lugar, for the next 3 days, posible pa rin tayo magtaas dyan. Yung ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Centers, posible pa rin mag-issue ng heavy rainfall warnings or rainfall advisories. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan in the next 3 days na dulot niya ng habagat, especially sa areas ng Southern Luzon at ng Visayas. Sa kalagayan naman nating karagatan, as of 5 a.m. today, wala tayong nakataas na gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat, posible pa rin tayong makaranas dyan ng moderate to rough sea conditions. Ito yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan.